Ayan, naka-plug in sa may bulb natin yan. Yung bulb natin, nakadalawa yan, pang high ampere. Okay, naka-on na yun. Switch on natin. Ayan, nag-relay naman siya. Nahuli yung isa. Tingnan nyo yung bulb natin, oh. Hindi normal yan. Hindi normal yung ganyang ilaw. Kapag ganyan yan, ibig sabihin, mataas yung bias yan. Ayun, for today's video, habol tayo. 8:30 ng gabi. Habang nag-aantay ng service, bukas muna tayo nito. Trident na CE18. Pag tinignan nyo sa screen, parang blue siya, pero kwanto? Violet panel. Yan, Trident na CE18. Ang mayari nito is yung mayari din ng CE38 na ginawa natin nung nakaraan. Shoutout shoutout to. Maraming salamat Bali, ang issue nito, kaya dinala dito sa atin, and then, siyempre paggawa, dahil, ayun, init na naman. Umiinit yung either channel 1 or channel 2. Basta, meron siyang problema. Na usual or ganun lagi yung na-encounter natin ng mga sira sa mga CE series. Hindi lang Trident, hindi lang IMEX, hindi yung ibang mga brand ng mga CE series or ibang mga amplifier, ganun yung issue. Yung mga umiinit-init yung either channel 1 or channel 2. At simula to siyempre, promotion muna tayo agad. Pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, bali papakita ko sa inyo na ganun nga yung issue. Bali, pa-plug in natin. Kala ayan, naka-plug in sa may bulb natin yan. Yung bulb natin, nakadalawa yan, pang high ampere. Okay, naka-on na yun. Switch on natin. Ayan, nag-relay naman siya. Nahuli yung isa. Tingnan nyo yung bulb natin, oh. Hindi normal yan. Hindi normal yung ganyang ilaw. Kapag ganyan yan, ibig sabihin, mataas yung bias yan. Buti nga, hindi nagpupugak-pugak na ganyan, eh. Yung ibang trouble na, tinotroubleshoot natin is mo pugak-pugak. Pag hindi tayo naka-bulb, automatic iinit ito. Iinit yan. Ito nga, medyo mainit-init na nga, oh. Yan. Okay, ngayon, bubuksan muna natin para mas makita natin yung pinakalaman loob niyan. So, ngayon, stay tuned lang kayo. Natanggal ko na yung takip or nabuksan ko na. And then, ito na yung gamit natin twister, oh. New Star. Ayun, oh, bago na siya, oh. Para wala na kayong masabi sa akin. Ngayon, sa mga hindi pa nakakita ng laman loob ng CA18. Okay? Ayan. Transformer. Marami na rin akong vlog nito. So, try natin magsukat. SMD ito, SMD. Try natin magsukat. Okay. Nahuhuli yung channel 2, Mukhang hindi maganda ito, Teka lang. Yung tester natin is naka-range ng 2.5. Dito, unahin natin yung channel 2. Yun lang. Mukhang hindi maganda. Lakas ang palo niya. Lagpas-lagpas na, Mataas. Dito. Dito, nasa 0.6 na, 0.5, 0.6 na rin, Ayan, kitang-kita, Dito, ang may problema, channel 2, mukhang hindi mukhang may problema sa drive nito, Bakit mataas? Ay, teka lang, mali pala ako. Ito natin sa may. Okay, yan. May bago ako sa tester ko. Dito tayo sa may taas. Teka lang. Ulit, take 2. Hindi bago tayo sa bagong tester natin, Ayan. Mataas siya, Halos na sa 0.6 na yan, Dito naman, parang wala namang bias dito sa kabila. Basta may problema, pambihira na yan, Dito, halos walang bias na dito sa kabila. Dito naman,
Alos na sa point 6. Ito yung umiinit. Ito. Umiinit ito. Kuha ako ng thermal scanner natin. Kanina pa gumagana yan ha. Teka lang, hanapin ko yung thermal scanner. Ayan, ito yung thermal scanner natin. Kanina pa umandar yan ha. Pero kung hindi ako nakabalb, ay grabe, sobrang init na yan. Tapos magpo-protect yan. Nakabalb kasi tayo. Ayun, ito yung scanner. I-ko natin. Sensor natin kung ilang init niya. Ito, mabot na ng 37. Okay, 38.9 na siya. Namula siya oh. Dito, 36 lang to dito. Dito talaga, channel 2. Paramdaman mo yung init. 38. Tsaka kahit kapain mo, mainit talaga siya. Ayan. Bali, nasa channel 2 yung pinaka problema. Bali, ang gagawin natin, bakasin natin ito. Dito tayo mag-focus muna. Tapos, magtalbas na tayo ng mga nasa 0.3, 0.4 na. Tapos, saka natin pasada yung channel 1. Pasensya na kayo, medyo nanibago ako sa tester ko. Minaklas ko na yung board. And then, upon checking, parang wala namang, parang wala naman ako nakitang nasunog or nabasted ng mga parts na SMD. Okay, try muna natin mag-fix bias. Try muna natin yung value ng trimmer ay 302, 3K. Tapos yung nilagay ko na fix natin na bias ay dalawang 1.2. Ayan, dalawang 1.2 ito Try lang muna natin, tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Okay, babalik ko muna itong board. So okay guys, bali, pag ito na lang muna. Pag ito na lang muna yung setup natin. Teka lang pwesto natin na maayos. Ayan, pwede pa lang ganito Tapos, yung tester natin, lapit natin. Ayan, pogi nyo. Ayun, yung hindi lang natin na ibalik yung mga maliliit na linya or mga kable. Ito lang muna sa may supply. Okay. Ayan naka-fix na siya. Tingnan and then obserbahan. Wala lang indicator ito dahil hindi nga nakakabit yung ibang mga kable. Ayan, bumaba siya. And then tinanggal ko pala yung sa may channel 1. Ayan, bumaba siya konti bumaba. Kaysa kanina, mas maliwanag. Tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan. Dito, parang hindi nagbago. Mataas pa rin Nasa 5.6 to, mataas. Mga 2K lang siguro to, pwede rito. Pero pantay siya Ganda ng tester plan nito. Hindi siya magalaw Parang sanwalan din yung galawan niya. Smooth lang. Ayun Baba natin. Yung nilagay natin dyan ay dalawang 1.2 magiging 2.4 yan. Try natin yung 2K lang. Baba natin sa 2K para magiging nasa 0.3, 0.4 lang siya. Baba natin baba ko ng 2K. Ito na. Palitan ko na siya 5 band. 2,000. Yan, 2,000. Pinanggalingan niya ay 2.4 tapos dito sa may 3K. Tingnan natin kung bababa siya or ganun pa rin. Okay. Yan, kanina medyo mailaw pa. Ngayon, ayan, wala na. Wala na, 'di ba? Mas pumino na siya Tingnan natin. Okay, dito pasensya na kayo kasi one man game tayo Alam niyo naman 'yan. Dito. Op. Ayan Kaso lang medyo mababa na konti. Halos na sa lagpas na ng mga 0.26 lang. Dapat siguro dagdagan natin ng isa. Yan, taas natin ng konti. Mababa ito. Mga 0.3. Accurate na yung tester natin Accurate na ito. Kailangan bagsak natin ng mga 0.3 na. Ayan. Ibig sabihin, nagiging normal. Sumusunod yung bias Ngayon, papalit tayo. Kung 2K yan, dagdagan natin ng mga kahit mga 100 ohms. Off ko muna ito.
100 ohms siguro, mas maganda. Mag-series tayo ng 100 ohms para sa pulso sa mga 0.3. Okay, babalikan ko na lang kayo. Magsiseries ako ng 100 yan, 100 ohms. Hindi ko na tinanggal yung 2,000. Dinagdagan ko ng 100. 2,000, 100 na. Ayan, pasensya na kayo ha. Discarding tamad yan. Okay, tingnan natin and then obserbahan natin yung magiging bias niya. Yan. Pino pa rin. Ngayon, ayan, sa pool, oh. Ang ganda ng bias niya, oh. Halos magpo 0.4 siya. Yan, ganda ng bias na ganyan. Hindi siya ganun kainit, hindi rin siya ganun ka ngungu yung tunog niya. Ganda ng tester plan nito. Smooth na smooth yung galawan niya. Tapos dito, hindi natin kailangan ng digital. Hindi siya mabagsak gumalaw. Smooth. Okay. Yan, kitang-kita nyo na yung bias ha, kahit malayo. No, nasa halos magpo 0.4 na yan. So ngayon, okay na ito. Siyempre, sabay na natin. Huwag na muna natin lagyan ng audio ito. Bali, sabay na lang natin yung isa. Baklasin natin. Kasi ganun din naman yung patutunguhan ito eh. Ipipix bias na naman natin ito eh. So ngayon, baklasin ko na rin pati yung channel 2 para ma-fix na rin. Para isang pasadahan lang tayo. Hindi na maba yung walang kwentang vlog natin. So ngayon guys, bali ito. Day 2. Pangalawang araw ng paggagawa natin ng Trident C18 pala. Na ginabi tayo kagabi. Bali ito na, binaklas ko na yung trimmer niya. Trimmer, ito to. Itong dalawa na ito. Ayan, 302, 3K. Ang pag-reading niyan, ganito. Hindi pa ganyan. Okay, tapos same lang din ang value na nilagay natin sa may isang channel. Isang 2,000 isa. 2,100. Okay, ayan. Ibalik muna natin itong kable. Kahit ito lang, same lang yung proseso na gagawin natin sa isa. Tapos sukatan natin kung magiging parehas sila ng value sa may isang board or isang channel na pinix natin nung una. Ngayon, babalik ko lang muna ito. Ibalik ko na yung... Ito lang yung sa voltahe lang muna na mataas yung binalik natin. Yung mga maliliit, hindi muna. Ngayon, on natin yung bulb natin. Okay. Tapos, on natin to. Ngayon, dito. Sukatan natin dito. Pares lang, oh. Halos na sa 0.4 ito. Ganda ng tester natin, accurate. Tapos smooth lang yung galaw niya. Yan. Yung ibang transistor, okay. Dito. Ayan, bias na sa may isang channel. Sa ngayon, na-fix bias na natin to. Bali dalawa na pala. Ito, and then ito. Nilabas ko lang. Inulit ko yung value na nilagay natin. 2,000 isa. 2,100. Okay, ayan. So ngayon, babalik ko lang muna itong mga board natin. Tapos, diretso na tayo. Ilagyan na natin ng audio ito. Para magkaalaman na gawa tayo ng ibang gawain. Ibalik ko na yung dalawang board. Ayan, mga kable na ibalik ko na rin. Okay, ito yung channel 2. Ito yung una natin ginawa. And then, the same time, ito yung pinaka umiinit na board. Ayun, naibalik na. Tapos itong channel 2, naibalik na rin. Malagay tayo ng audio input. Tapos, speaker natin. Teka lang naggabit na ako ng speaker. Pasensya na kayo, maaga masyado ngayon. 7:30 pa lang. Hindi pa ako naglabas ng mga abubot dito. 4 na sub natin. Yan yung nakaload sa may natin ampli ngayon. Yung 4 na sub na yan. 2 gitna, 2 sa may baba. Sensya na sa background. Tapos, audio source natin, itong laptop natin. Wala tayong processor. Okay.
To 20 na natin. To 20 na natin ah. Yan, to 20 na. Pala ka dyan. Okay. Naka-normal mode na siya. Ito, laptop natin gumagana na yan. Naka-play na yung music. Itong channel 1. Sensya na kayo, medyo mahina na yung tugtog natin kasi maaga masyado, 7:30 pa lang. Okay na. Tapos, try natin thermal scanner kung kahapon, kahit na nasa bulb pa yung naka-plug sa bulb ito, maabot siya ng 39, 38 na Ito, wala na 35.7 na lang. Ito, 35.5. Wala nang kainit-init. Okay, goods na. Bali, na-fix bias na natin ito. And then, siyempre may audio na siya. And then, yung pinaka-problema niya na yung umiinit, wala na. Yung bulb natin doon kanina, hindi na siya maliwanag yung ilaw. Or wala na siyang ilaw talaga. Ayun, sana nakapagbigay idea ulit ako sa ganito klaseng unit. Sa pag-fix bias naman guys, and then yung pagkakalibrate ng biasing, dagdag bawas lang din naman yan para makuha mo yung gusto mo na bias. Inuulit ko, wala namang eksaktong bias talaga Nasa sa inyo naman yan kung anong biasing yung ipapalabas nyo. Kaya minsan yung mga nagtatanong sa akin, hindi ko sila nasasagot ng rektahan kasi nga, hindi ko naman alam kung ano yung bias na gusto nyo Si Tuto pala, ang may-ari nito ay yung may-ari ng CE38 na ginawa natin. Okay na yung kan mo to. Yung Trident na CE18 mo Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Siyempre, promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na 24/7. Sa mga gusto magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel, so hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.